Ayaw palabyan ni nga higayon nga dili nimo mahuman ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Akong hulmon ang inyohang panahon igsuon ini nga buntag nga diin magapaminaw kita sa pulong sa Ginoo with a prayer in your heart nga mabatunan nato ang iyang mga pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Have a blessed Sunday, everyone. Good morning to all of you. Sa tanan nga mga katawhan nga nagapamati karon sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan in their respective homes. Good morning. Kumusta mo diha? Ug akong panghinaot nga padayon ang Ginoo nga nagapamuhat siyang kasing-kasing panguna-una that today we will enjoy God's holy presence through His Word nga atong pagasaluhan. I hope that all of you in your respective home are intact in having a time nga mudayeg, musimba diya sa atong buhi nga Dios. Atong gipangusta po atong mga kaigsunan sa nagkalaing dapit. Kumusta mo diha? I hope and I pray that God will bless you today as you listen, not only to make a thumbs up in this post, and I hope that you will continue to listen and meditate God's word, and let us ask the Lord that as we continue to fight against this situation, we are more than 2 months in having this quarantine. I hope that ang Ginoo magapadayon sa pagpalihok sa kasing-kasing even in a distance. As we continue to worship the Lord, let us come to the Lord in prayer. Hallelujah, Jesus. So, magamputa. Aman nga langit no nintak na sa kabuntagon, we come to you with humbleness in our heart. We ask your holy presence to move in our lives, and let your Holy Spirit touch every lives right now wherever they are. I pray, Lord God, for your touch to their lives as they listen to your word. Salamat Ginoo nga inablihan makasing-kasing pauna-una, that there will be no interruption as they listen to your word, Lord Jesus. They are able, Lord God, to grasp, madawat nila gayon, maangkon gad nila Ginoo ang imong mga pulong. Salamat, Lord God, nga dili mo labay nga kawang kundili magpabilin kini nga buhi sa matag usa nga kasing-kasing. Nagampa ko, Lord God, sa imong pagpamuhat bisan pa sa tanan nagkalain-laing pagkinahanglan sa iyong katawhan spiritually, physically, emotionally, and even materially and financially, Lord God. Lord, I believe nga diha lamang kanimo ang kasiguruhan, diha lamang kanimo, Lord God, adunay katagbawan sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw usab, Lord God, maga-address sa amuhang kauhaw diha sa imong presensya. Nga bisan pa sa ilang matag usa ka panimalay asa man sa dapita. Salamat Ginoo nga ang imong grasya, ang imong gugma padayon nga magapugkos sa matag usa ka panimalay, sa matag usa ka individual, Lord God, nga diin ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Touch their lives as they listen to your word. Ug salamat Ginoo sa imong alagad nga diin ikaw usab magatabon sa imong mili nga dugo, magapadayag, maghatag kaalam kay balo ang mga bag-ong pagpadayag imong ipasinati kanamo nini nga adlaw. Dalaygon ka, glory and honor, adoration, tabuni kami sa imong miling nga dugo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. So nini nga buntag igsuon, ang atong probinsya gipailalom na diya sa GCQ or General Community Quarantine. Naanata karon sa GCQ. So bisag GCQ
sumala sa executive order diya sa atong probinsya nga ginadili gihapon ang mga gatherings. So ang akong panghinaot nga bisan pag na-quarantine tayo, hope spiritually dili mo ma-isolate sa pulong sa Ginoo, because the word of God is not quarantine. Wala agayod ma-isolate ang pulong sa Ginoo. We have all our access to listen to your word. So this morning, ayaw palabyan ni nga higayon nga dili nimo mahuman ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Akong hulmon ang inyohang panahon igsuon ini nga buntag nga diin magapaminaw kita sa pulong sa Ginoo with a prayer in your heart nga mabatunan nato ang iyang mga pulong. Hallelujah. This morning I will be talking about trust, pagsalig. Ingon pa diha sa pulong sa Ginoo diha sa Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and others in horses, but we depend on the Lord our God. So, mao ni ang pulong sa Ginoo. In King James Version, some boast in chariots and some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. In New King James Version, ingon diha, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. So, ang pagsalig diha sa atong buhi nga Dios, dunay dako kaayo nga impact sa atong pag-survive, sa ato ang pagpadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, ang word nga trust, it means reliance or pagsalig, or it is a confidence kana bang imong kumpiyansa nga nisalig ka ni ana. And another term is hopeful reliance. Malaumon ka nga nagsalig. That is more on future events sa atong kinabuhi nga naglaom ka nga nisalig ka. Diha sa atong kaugalingon, it can be, there are situation nga nisalig ta kung unsay naa nimo. Nisalig ka nga kining mga butang nga imong nabatunan makatabang yun nimo. That we trust on that. And we trust our family nga mo ay makatabang sa tua. We trust our some other trust nisalig kadto sa mga ilang mga amigo. But sa atong pagsalig igsoon, asa man gyud ang tinuuray nga imong pagsalig? Where is your trust? Asa man gyud ang imong pagsalig? So, ginahanglan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, duna tay pagsalig kaniya. Ingon diha sa Proverbs 3:5 up to 6, ingon diha, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang pagsalig sa Ginoo, ang pagsalig nato ngadto sa atong buhi nga Dios, importante igsoon sa iyahang pag-intervene sa atong kinabuhi. Tungod kay dunay tutulog ka butang nga isgutan nato, nganong mosalig man ta sa Ginoo? Why we trust in the Lord? Nganong mosalig man ta niya? Kinsa man dai na nga atong Dios nga gialagaran. Mosalig ta sa Ginoo nga atong gialagaran tungod kay nagtuo ta, doon na tayo pagtuo nga ang Diyos nga atong gialagaran, He is a good God. Amen. That is why we are keep on seeing God is good all the time. And all the time, God is good. As we have attributed God sa atong kinabuhi, nga maayos siya nga Diyos sa atong kinabuhi, and we entrust our lives nga whatever situation nga mahitabo, God knows everything kung unsay maayo sa atua. Amen. So kung maayo ang Dios, I believe nga ang Ginoo magahimo gayud og mga maayong butang sa atong kinabuhi
even in a bad situation, even in a circumstances nga usahay di na ta kasabot. We trust in the Lord because God is good. Amen. Musalig yun ta ngadto kaniya kay ang Dios nga atong gialagaran maayo siya sa atong kinabuhi. And ingon diya sa Romans chapter 8 verse 28, di ba, kumon kayo, and we know this, all things work together for good for them to those who love God. Amen. So, ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi, usahay ma-evaluate nato sa atong kaugalingon nga this is worse, this is not good for me. But in other areas, in other perspective, kung tan-aw nato diha sa panglantaw sa Ginoo, ang maong nga sitwasyon ikamaayo nato. Amen. All things work together for good. Even in the situation of crisis, even in the situation of calamity or whatever situation. So, all things work together for good. Maayo good ang samputanan ni ini. Depending on how you react the situation. Because there are lots of people nga i-blame ang Ginoo nganong nahitabo ni, nganong nahimong worse ang atong kahimtang. But brothers and sisters in the Lord, nagtuo ko o nagpabilin ang akong pagsalig nga taliwala ni ini nga sitwasyon, taliwala ni ining COVID-19, our God is still good all the time. Amen. So maayo gid ang Ginoo. Wala siya mausab because as he said in his word in Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala mausab ang iyang pagkamaayo. The same yesterday, today, and forever. That is why we need to trust in the Lord. Ayaw salig kung unsay naa sa imo. Ayaw salig nga unsa ang imong naabot. Salig yun sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maayo. Let us trust in the Lord. Amen. Because God is good all the time. And ikaduha, nganong mosalig banta sa Ginoo? Because our God is in control. Amen. He is in control of every situation. Bisang pag naay worst situation nga atong nasinati sa atong panahon, God is in control. So, kung naay control ang Ginoo sa mga panghitabo, walay si bisang kinsa nga ngayan mahadlok. Amen. Or namang gintay kahadlok pero kasadihang ibutang natong pagsalig sa Ginoo nga He is in control. We condition ourselves nga God is in control in this situation. I need to trust in Him. I remember the story of Job nga sa diyang si Satan ingon pa ni sa kakanaog. Niingon siya ang Ginoo nagpanghambog kay Satan sa kinabuhi ni Job. Gipanghambog niya si Job ngadto kay Satan. So, unsay gingon ni Satanas, nalagad raman na sa imuha kay maayo man ang panahon. Maayo man ang iyang kahimtang. Testingan daw nato. So, God allowed the situation nga si Satan maka-intervene sa life ni Job. So, amo na to nahitabo. There are situation nga bad situation nga hitabo sa kinabuhi ni Job. Pero sa giyon sa Ginoo ayaw gyud ilabdi ang kinabuhi. So that is the testimony, that is the muna siya ang magapamatuod nga ang Ginoo, He is in control of everything. Bisan pag naay mga sitwasyon nga gialaw sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga makita kung unsa gyud ta katinuod diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. The situation will will purify us, will mold us
more closer ngadto sa atong buhi nga Dios. Trusting in the Lord because God is in control. There are situations in the New Testament nga sa dihang niingon si Jesus nga mutabok ta sa lanaw dito pikas sa daplin. Sakay sila og baruto man siguro to, kay gamay ra man sila. Sa diyang nagsakay sila sa maong boat, niabot ang dito sa tunga-tunga, dunay unos nga nahitabo. And Jesus is sleeping dito sa tumoy sa ulin. Naghigda siya dito. So, sa dihang grabe na ang storm, ang mga tao tungod kay kini mga disciple niya nagtuo gid ko nga nisalig sila nga kaya nilang timbang-timbangon ang maong sakayan tungod kay sila hanas nga mga mangingisda. Remember Peter, John, Bartolome, kinsa atong naa dito nga mga mangingisda, naa dito tanan. Nisakay ato nga boat. And sila mga suhito kayo sa dagat. And then Jesus Christ is sleeping ngadto sa maong ulin. Now, I remember nga, kung unsa gayud ang kanabang pagbati sa mga disciple ato nga time, nga grabe ilang pagpaningkamot. And in the last hour, wala na gyud sila lain nga mahimo. Gisangpit nila si Jesus. Ginoo, mangalunod na kita. Unya, niingon dayon si Jesus sa storm, hunong. And the storm ni hunong unya ni kalma ang dagat. Kasi pangutanan ni Jesus, asa man ang inyong pagsalig. That is why there are times of calamities, there are times of situation nga giallow sa Ginoo ang mga storms in life so that God will know, so that God will makita sa Ginoo kung asa kuto ba atong pagsalig. God is, ang Ginoo nangita siya sa iyang mga katawhan nga matinud-awnon nga mosalig niya. Nagtupod ko nga ang disciples sa diyang nitawag sila kay Jesus. There's something in Jesus nga diin makakontrol sa tanang butang. Amen. Ningon na yung mga disciples sa diyang ni kalma, ni hunong ang subasko, ang unos, namangha sila. Kinsa man niling tawhana nga bisan ang bagyo, bisan ang dagat na minaw sa iya. Our God is in control. What is the storm in your life? Unsa man ang mga bagyo sa imong kinabuhi, mga pagsulay, mga problema nga imong nasinati, balatian man, God is in control in everything. Salig lang gyud sa Ginoo, tuog gyud sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha kay ang Ginoo makahimo sa pagkontrol sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi. Let's allow the Lord to guide and make our way nga diin ang Ginoo malipay sa tong kinabuhi because God is in control. Amen. Hallelujah. Munang mutsalig ta ngadto sa tong buhi nga Dios. Ikatulo, nganong kinahanglan ta mosalig sa Ginoo because our God qualifies us. Ang Ginoo nag-qualify sa tua para sa inheritance nga iyang giandam nato. Wala nay lain pa. There is no other quality. There is no other qualification nga naghatag sa atong nag-qualify sa tuwa kundi ang Ginoo lamang. Sa diyan niingon siya sa iyang pulong diya sa Colossians chapter 1 verse 12. Giving thanks to God the Father who has qualified you to share in the saints' inheritance in the light. He delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of the Son He loves. So, tanawan ron gadato ng verse nga. Ningon siya, giving thanks to the Father who has qualified us.
There's no other person that qualifies us, only the Lord. Ang Ginoo ra gyud ang mag-qualify sa tua nga makatagamtam ta sa inheritance nga gihatag sa Ginoo. God qualifies us. Amen. Ang Ginoo nag-qualify nato nga makaadto ta sa dapit nga giandam sa Ginoo. That is why we keep on trusting. That is our hopeful reliance nga gi-qualify ta sa Ginoo nga makatagamtam ta sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So angayan lamang nga mosalig ta niya. Amen. Trust in the Lord. Hallelujah. So we must trust in His sovereignty over our lives. Musalig yun tang adto kaniya. Muna yung padiha siyang pulong, if God is for us, who can be against us? Kung ang Dios dapig nato, kinsa may makabuntog nato, kinsa may makalupig nato. Kung ang Dios naa sa atong kinabuhi, dili ta ngayon mahadlok tungod kay kauban nato ang Ginoo. Amen. God is for us, not against us. Tungod kay ang Dios dapig nato, padayon nga kampantin ka. Kanang gitawag, you have a confidence. You have your confidence in Him. So, put your confidence on God. In Nahum 1 verse 7, naingon diha sa pulong sa Ginoo sa Nahum 1 verse 7, the Lord is good, indeed. He is a fortress in times of distress, and He protects those who seek refuge in Him. So, sa net version na sa King James version atong basahon. Ngayon pa diha, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, ang Ginoo maayo, unya siya ang dalangpanan nato panahon sa kalisdanan. Siya ang dalangpanan nato panahon sa mga bagyo sa atong kinabuhi. Ug nakahibalo gid siya kung kinsa gidtong nisalig niya. Amen. Pangutana igsoon, are you trusting in the Lord? Or baka naman nagsalig ka sa imong kaugalingon. Let us trust in the Lord. Amen. In this situation nga nagpadayon pa ang medyo grabe nga panghitabo sa kalibutan, ayaw salig na sa atong panahon igsoon, ayaw na salig sa unsaman nga mga technology, unsaman nga naa ka, salig ra gyud sa Ginoo. Kay diha lamang sa Ginoo ang kasiguruhan sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo ra gyud nakakita o nakabalo sa atong future. So we need to trust in the Lord. So ingo pa diha sa Romans chapter 8 verse 31 up to 39 atong basahon. Romans chapter Hallelujah 8 verse 31. Hallelujah Jesus. Romans chapter 8 verse 2. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that condemned? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril,
or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. Amen. More than conquerors. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Whatever situation igsoon, wala gay makapahimalag dapat nato tungod kay nagsalig ka ngadto kaniya. Pero kung kulang gani mong pagsalig, magapangita gyud ang Ginoo asa man ang inyong pagsalig. Unsa man nato ang pagsalig sa Ginoo? How we are going to trust in the Lord? Very common verse in Proverbs chapter 3 nga atong gibasa ganiha. Proverbs chapter 3 verse 5 tong isa-isahon ni. Hallelujah. Ingon pa dinhi sa pulong sa Ginoo. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust in the Lord versus with all our heart. Not only nga in words mingong kanisalig ko nimo, but heartily you trust in the Lord. Amen. Kung tinud-ay ka nga nagsalig sa Ginoo, you do not lose heart. Kinahanglan in love ka sa Ginoo, musalig yun ka sa Ginoo. With all your heart. Higugmaa siya sa imong kasing-kasing. Kana bang ang bugos nimong kasing-kasing imong gitugyan ngadto sa Ginoo nga way lain imong saligan ang Dios lamang. Amen. Ang heart is very essential kayo na nga part sa atong lawas. At iso'y kasagaran mga kung ang heart man good is it is a pump in our body. Mo nay water pump or something pump nga nag-distribute sa blood and oxygen diha sa atong lawas. So pag malfunction na gani atong heart, dili na kalihok ang atong lawas pag-ayo. There's something maghuot atong dugan or something gitawag na ma-paralyze imong lawas kung naanay malfunction imong mga kaugatan diha sa imong part sa imong heart. So importante kay nga naingon pa ni dinhi sa pulong sa trust in the Lord with all thine heart. Because ang atong heart mo ni ang sentro kayo sa atake sa kaaway. And let us remember that in Jeremiah 17 verse 9, grabe ka dautan ang kasing-kasing sa tao. Deceitful kaayo. Ug way lain nakasusi nini ang Ginoo lamang. That is why we need to trust in the Lord with all our heart. Ihatag nato atong kasing-kasing. Atong itugyan ang atong kasing-kasing da sa Ginoo nga musalig gyud ta sa iya. Amen. That is why in diya sa pulong sa Ginoo nga ingon si Jesus nga you shall love the Lord your God with all your heart. Not only trusting but loving the Lord with all your heart. Amen. In this situation nga atong nasinati, kumusta ang imong pagsalig tinud na iba nga sa tibok nimong kasing-kasing? Imo siyang saligan sa tibok nimong kasing-kasing. Trust in the Lord with all your heart.
Ikaduha, lean not unto your own understanding. Ayaw pagsalig sa imuhang kaalam. Ayaw pagsalig kung unsa ka banggiitan, kung unsa na nga degree ang imuhang naabot igsoon. Doctorate man ka, unsa pa ka diha, masteral, unsay naabot nimo. Ayaw isalig ang tanan diha. Salig gayud nga to sa Ginoo. Bisag unsa pa ka kamaayo kayo igsuon, naabot na nimo ang pinakataas nga degree sa imong pagtuon, ayaw salig ni ana, salig ra gyud sa Ginoo. Kay ang tanan lumalabay ra igsuon. Ang Ginoo magpabilin hangtod sa walay katapusan. Kung magpermanente pa lang ng atong kahibalo, ang tao siguro di na mamatay kay makaimbento naman og mga mas high-tech. But we need to trust in the Lord. Amen. Kinahanglan nga sa atong pagsalig sa Ginoo, adun na tay kanabang bisan pa sa atong maabot nga unsa may naabot nato nga kahibalo din sa kalibutan, kinahanglan gyud nga dili nato ibutang atong pagsalig ni ana kun dili isalig nato sa Ginoo. Kay ang Ginoo mas gamhanan sa tanan. Amen. Trust in the Lord. Hallelujah. Lay not in your own understanding. Lay not. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ikatulo is, ingon pa din in all your ways, acknowledge Him. Buot pasabot nga, in all your ways, acknowledge Him. Let us not forget to acknowledge the Lord in all our dealings in life. Tanan natong pagkahimuon, atong i-acknowledge ang Ginoo. Kay kung doon na kay mga plano, kung doon na kay mga gihuna-huna karon igsoon, kung dili nimo acknowledge ang Ginoo, you are doing your own. Pero hinumduman nato ang Proverbs 16, nag-ingon dinhi. Ang Proverbs 16, verse 1 up to 3, naingon pa pulong sa Ginoo. The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirit. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Itong basahon sa Net Version. The intention of the heart belong to a man, but the answer of the tongue comes from the Lord. All a person's ways seems right in his own opinion, but the Lord evaluates the motives. Commits your works to the Lord, and your plans will be established. Commit your works to the Lord, and your plans will be established. Sa dihang nagsalig ka sa Ginoo, of course, imong itugyan ang tanan nga imong pagabuhaton ngadto sa Ginoo. You have to present, Lord, mao ni akong mga plans, mao ni akong gihuna-una. And then you come to the Lord in prayer, ampo nimo sa makadaghan, and let the Lord direct you. Do na gyud siya pagpadayag sa atong kinabuhi. Igsuon, as this quarantine continues, let us put our trust in the Lord. Amen. Unsay gingon niya sa verse 6 no, sa Proverbs 3, ingon pa diha nga, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. In other translation, and He shall make your way straight. Sa to pa, dunay mahimong nindot ang dagan sa ibong kinabuhi. Even in a worse situation, even and bisang pag-unsa nga mga sitwasyon nga itong masinatian, kung gi-acknowledge nato, kung giila nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang Ginoo makahimo siya sa pag-intervene sa atong kinabuhi. Pero kung wala, padayon ra kasi mo mga decision without acknowledging the Lord, then there is a mess up.
Dunay mga mess sa atong kinabuhi. Hallelujah. Igsoon sa dihang mga lagad to sa Ginoo, in this situation of COVID-19 pandemic, put your trust in the Lord. Remember, our Lord God is good. Our God is in control, and that God qualifies you na mahimo kang kabahin sa iyang gingharian. Kalaygo ng Ginoo nini nga kabuntagon unsa man ang imong gihambing nga problema, unsa man ang imong mga nagihan sa kinabuhi, kinumdumi ang Ginoo maayos siya sa tanan. Ang imo lang himuon, dangop sa Ginoo, salig sa Ginoo, bisan pa in last hours atong kinabuhi, in storms in life, sama sa nasinatian sa mga disciple, bisan pag grabe na lang timbang-timbang, murag salig na sila ng kaugaling kahanas, sa diyang nahudtan na sila sa ilahang mga pamaagi. Bisan pag last recourse na nato ang Ginoo, mo address pagyapon siya sa atong pagkinahanglan. He is able to stand for you and quiet your storm. Whatever storms in life you're facing right now, ang Ginoo naarana siya, nag-ulat siya sa imong pagtawag to quiet your storm. Dalay ko ng Ginoo, hindi nga kabutagon. Hallelujah. God bless everyone. And as we continue to pray today, as we end this sermon, kung giyang yung mga malupusin ng ulo, kunya, kung doon na may gibati sa iyong panglawas, believing and trusting the Lord that He is a healing God. Kung doon na kay gibati igsoon, asa namang dapita sa imong lawas, itapiyon imong tuong kamot. And have faith in the Lord. Tuoy nga ang Ginoo maka-intervene kung doon na kay pagkinahanglan, financial, physical, financial man. Tuoy ang Ginoo provide yan. Marampot ka. Amahan nga langit no, nintat na sa kabuntagon. Thank you so much for your word that inspire us this morning. There are lots of times, Lord, that we trust on our own capacity. We trust on what we have. We trusted, Lord God, sa unsa man nga naa sa amuha. But Lord God, nini nga buntag, thank you so much for reminding us nga dili lamang gyud mi diha maka-focus kun dili. We will be trusting in you heartily. Musalig mi diha nimo sa tibok namong kinabuhi. Ug salamat Lord God nga padayon ka nga magkapabuhat. Lord, in this situation, in storms in life, Lord God, nga ang among kahimtang Ginoo nasa hulga nini sa mga balatian o ang COVID-19 nga ikadlukan sa tibuok kalibutan. And there are lots of situation even other places. There are storms, disasters nga ni-occur. But Lord, we rely in you, we trust in you, that you are God who is in control of everything. And Lord God, I pray, Lord Jesus, that you will calm the storm in life. Ikaw ang Diyos nga magapaundang ni ining tanan, Lord. We ask you, Lord God. We cannot do in our own. We are nothing, Lord God. Wala gyud mi mahimo, Ginoo. Lord, ikaw lamang among gisaligid nga bisan pa, Lord God, kini nga panghitabo, Lord God, kining COVID-19 nga nagapanghitabo sa among palibot, Ginoo. Lord, maundang na ang hulga niini. Bisan pa ang fear, Ginoo, nga gidala niini sa mga katawhan nga ni nahadlok, Ginoo. And it caused us, Lord God, to suspend our gatherings. Lord, I pray, Lord Jesus, nga maundang na kini nga hulga sa among panglawas in the mighty name of Jesus.
Ug salamat Lord nga ikaw ang Dios nga anaa nagatan-aw sa among kaayuhan. I pray Father God bisan pa Lord sa makatawhan nimo karon nga dunay gibati sa panglawas right now wherever they are in their respective homes, O God. Lord, I pray for your touch to their body right now. Your power is not in a distance. Lord God, wherever we are, Lord God, makahimo ka Ginoo sa paghika, pag-ayo Ginoo sa ilang mga panglawas. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Be healed in the mighty name of Jesus. Spiritual healing, physical healing, whatever sickness and diseases right now, amo nang gihinginlan namo kadto bisan kung doon na may mga tao Lord God nga gitakbuyan sa COVID-19, among gihinginlan sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, matanggal kini, malaya kini nga kagaw in the mighty name of Jesus. Let your healing power, Lord God, occur upon their lives wherever they are. Lord God, salamat Ginoo. Unsa man Lord God nga mga gipati sa panglawas, ikaw ang Dios nga diin makaayo nining tanan. Salamat Ginoo kung doon na may pinansyal nga pagkinahanglan sa mga pagkaon, basic needs sa mga katawan. Salamat Ginoo. Lord nga dili mo pakabsan, kung dili Lord God, padayon ang imong pag-supply, padayon ang imong pag-provide ngadto kanila in the mighty name of Jesus. Tanan Lord God mga katawan nimo, mga kabataan Lord God, may panglawas ko sa imong ihatag. Sa tanan Lord God nga mga kabatan-unan, Lord God, nga ang ilang kinabuhi kanunay ipahiluna diha sa pangalagad kanimo sa mga hamtong. Lord God, we pray Lord Jesus for your guidance and your protection always. Sa tanan Ginoo nga mga nagatrabaho, salamat sa imong protection, guidance. Salamat sa imong pag-atiman kanunay. Blessing upon blessing will overflow upon their lives. Lord, dalaygon ka sa tanan mga plano namo Lord God, among gintukyan nimo. Lord, guide us, Lord God, in this situation, Lord. Kung sa may among mga himuon nga mga lakang, Lord God, salamat nga giyahan mo kami sa kanunay. Ikaw ang Diyos, magatultol ka namo sa insakto nga dalan. Dalan Ginoo nga dili kami mapahamak, kung dili Ginoo, mahimo kaming magmalampuson tungod kay ikaw ang kauban na. Dalaygon ka sa walay katapusan. Siliyoy kini mga pulong sa matag-usang kasing-kasing. I declare blessing upon blessing to each one of them, Lord God, to every family, to every individual who are viewing this message, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Glory and honor, adoration belongs to you in the mighty name of Jesus. Amen o amen. Dawata igsoon ang katubagan sa imong mga paghangyo diya sa Ginoo, sa imong pagtuo karon nga ang Ginoo gayon magahimo sa mga imposibleng butang sa imong kinabuhi. Giayo ka na sa Ginoo. God bless. And this morning, so my prayer and my continue mga paghangyo diya sa Ginoo. As soon as possible, we'll be meeting together as in one accord, worshiping our Holy God. God bless. May the Lord guide you. Have a blessed Sunday.